Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Chelis Bautista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron, misteryosong tao, Diyos ong demonyo. Ilang tao ang halos sabay na bamulong. Nang makita niya ang mga tao sa malapit, mas na-curious siya. Sa oras na ito, ang unang tao ay labis na nasa sabik. Alam mo ba kung paano umiiral ang taong ito sa Central Plains? Mabilis na umiling ang mga tao. Hehe, kung ang rehiyon ng Central Plains ay isang palayok ng sopas, ang taong ito ay isang malaking kutsara, at ang isang galaw ay maaaring maging lubhang magulong rehiyon ng Central Plains, isang tao ang pumatay sa Magic Dragon na nakulong sa Longshan. Ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay ang taong ito ay nakipaglaban sa dalawang tunay na Diyos sa rehiyon ng Central Plains na may lakas ng isang tao. Ano? Hindi alintana ang mga usyosong tao na gustong marinig ang sagot, nagulat din ang mga tao sa malapit nang mabalitaan nilang nakipag-away sila sa dalawang tunay na Diyos sa Central Plains. Dapat mong malaman na kahit na ang mundo ng disyerto ay malayo sa malaking pader at kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa Central Plains, dumadagandong pa rin ito sa tatlong tunay na Diyos na bumubuo ng kaayusan ng mundo. Maging ang Diyos ng Yelo na pinaniniwalaan nila, hindi nila kayang labanan, hindi pa banggitin ang tunay na Diyos sa malayo. Ngunit ngayon, ang bagong Yelong Diyos ay hindi lamang nakipaglaban sa tunay na Diyos, kundi nakipaglaban din sa dalawang tunay na Diyos sa isang hininga. Sa ganoong kapangyarihan, paanong ang mga tao ay hindi makakaramdam ng kakilakilabot? Hindi nagtagal, kumalat ang gayong pasabog na balita sa karamihan. Sa halos parehong oras, si Fang Biao at Chairong, isang grupo ng mga eksperto, ay malinaw na narinig ang mga alingaw sa lahat ng dako, at nagkatinginan sa isa't isa ng may takot. Ice God, sino ang makakalaban sa tunay na Diyos? Ang puso ni Fang Biao ay biglang naging sobrang baliw. Gayunpaman, sa oras na ito, binaling ni Aaron ang kanyang ulo. Si Han Sanian ay malamig na tumingin kay Fang Kun, ngunit si Fang Biao ay natigilan, hindi pa ako nakikipag-ayos sa iyo para sa paghihiganti ng aking asawa, at gusto kong magdagdag ng isa pang krimen ng tsismis. Malamig na dumura si Fang Biao ng dugo mula sa kanyang bibig at malamig na uminom, Han Sanian. Pero nang bigla siyang sumigaw, diretsyong tinusok siya ng espada sa likod niya. Panay ang labasan niya na may batik-batik na dugo sa dibdib. Nagsuka siya ng dugo sa lugar at tumangala. Ang espadang ito ay sinaksak ng square watch ng kanyang ama. Ayaw niyang tumingin sa ama. Bakit? Ikaw na suwail anak, binigyan kita ng pagkakataon na ilagay ang Yelong Diyos sa kulungan, pero ngayon hindi ka na marunong magsisi. Bakit ako naging malungkot nang dumating si Miss Su sa bahay namin? Ikaw pala. Napakawalandiya na ninakawan mo ang asawa ng mga tao bilang iyong ama at pinuno ng pamilya Fang, papatayin ko ang kapahamakan para sa pamilya nating Fang ngayon. Nang bumagsak ang boses, hinawakan ng mahigpit ni Fang Biao ang hawakan ng espada, isang grupo ng mga magulang ni Fang ang nagmamadaling huminto, ngunit halatang huli na ang lahat. Sa paggalaw ng relo ni Fang, biglang pumihit ang espada sa katawan ni Fang Kun. Puh! Tumalsik pa ang dugo ng direkta mula sa sugat sa likod ni Fang Kun. Puno ang mukha ni Fang Kun, sa huling ayaw at tuliro. Gusto ni Fang Kun na abutin ang kanyang ama, ngunit sa wakas ay namatay siya, at ang buong tao ay nanlambot sa lupa. Tinakpan ni Fang Biao ang kanyang kalungkutan, binawi ang kanyang kamay, lumakad ng ilang hakbang patungo sa Aaron, at pagkatapos ay biglang lumuhad. Napakasama ng pagtuturo ng anak ni Fang Biao kaya paulit-ulit siyang nagdulot ng malalaking sakuna. Sa makatuwid, si Fang Biao mismo ang pumatay sa kanyang anak, para ipakita ang kanyang paghingi ng tawad sa Diyos ng Yelo kung nakaramdam pa rin ng hindi patas. Ang Diyos na Yelo, maaaring ilibing siya ng pamilyang Fang.
Isang pangungusap ay upang ilibing siya, at ang pamilya Fang ay labis na nabigla at nagmamadaling lumuhad. Natigilan si Han Sanyi at napangiti, anong problema ng Panginoon ni Fang? Si Han Sangki ang labis na ikinalungkot ng amo ni Fang sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak, nang marinig ang mga salita ni Han Sangki, napabuntong hininga si Fang Biao. Alam niya na hindi ooperahan ni Han Sangki ang pamilya ni Fang, kahit na pagkatapos niyang patayin si Fang Kun mismo. Sa pagtingin sa parisukat na relo, ang mga mata ni Aaron ay kumislap ng bakas ng lamig. Hindi kinain ng tigre ang kanyang anak. Ang parisukat na relo na ito ay tila taos puso, matatag na puot at mainit na mga kamay. Fang Jun. Tumayo si Fang Biao at marahan na uminom. Si Fang Jun ay nagmamadaling tumakbo, bahagyang yumoko, at pagkatapos ay sinulyapan ng marahan si Aaron at sinabing, nandito na ang master. Ibaba mo sa akin ang katawan ng lalaking ito at pakainin mo ang aso. Oo, tumanggo si Fang Jun, itinaas ang kanyang kamay, at tinawag ang ilang tao na lumapit at buhatin ang katawan ni Fang Kun palayo sa lupa. Dahan-daang tumingin ang mga mata ni Han Sanchen sa katawan ni Fang Kun, ngunit nagpakita siya ng kakaibang ngiti. Nang makitang tumangala si Fang Biao sa kanyang sarili, bigla niyang binawi ang mga ngiti na ito at bumalik sa normal, nga pala, Master Fang, mangyaring bigyan mo ako ng pabor. Ice God please say, gusto kong magpakasal. Ngumiti si Han Sanchen. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Gamitin mo lang ang libu-libong bisita at lahat ng bagay na inihanda ng pamilya Fang para pahiram ang Aaron ng mga bulaklak para mag-alok ng isang Buddha. Natural, kaya kung bumawi sa ginagastos mo. Ngumiti si Aaron. Ang mahabang pagkawala ay mas mabuti kaysa sa isang bagong kasal. Bukod dito, paano hindi mauunawaan ng Aaron ang mga kamakailang karanasan? Ano ang puso ni Ivory sa oras na ito? Sa ganitong paraan, gusto niyang maging isang remedyo at isang panukala upang patunayan ang kanyang intensyon sa harap ng libu-libong tao. Hehe, ang kailangan ng Yelong Diyos ay ang karangalan ng ating pamilya. Anong kabayaran ang gusto mo? Mabilis na yumoko si Fang Biao at nagsabi, si Fang ay sabik na maglingkod sa Diyos ng Yelo. Sa tango ni Fang Biao, ngumiti si Aaron at tumingin kay Ivory. Alam na ni Aaron ang intensyon ni Ivory. Paanong hindi alam ni Ivory ang intensyon ni Aaron? Kung ganito na naman ang asawa ko, anong panghihinayang ang meron siya sa buhay na ito? Ngunit malinaw naman, ang hindi alam ni Aaron ay ang backlog ni Ivory sa kanyang puso sa oras na ito ay hindi kung mahal ni Around ang kanyang sarili o hindi, ngunit higit pa, ito ay talagang isang uri ng inferiority complex. Isang malalim na pagsisisi para sa Aaron. Dahil lang sa alam niyang mahal niya si Aaron, dapat niyang isaalang-alang ang higit pa para sa kanya. Sa pag-iisip nito, pilit na ngumiti si Ivory at bahagyang umiling sa Aaron. Agad na kumunat ang noo ni Han 3,000 at nagmamadaling sinabi, Welcome summer. 3,000, huwag kang mag-abala. Ngumiti si Ivory at sinabi, tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa likod bahay. Sa pagtingin sa likod ni Ivory, biglang tumaas ang kalungkutan ni Aaron at nawalan ng malay. Kapag naiisip ko ang dalawang malupit na liham para salubungin ang tag-araw, kahit nakasing tibay sila ng Aaron, hindi lang may kaunting kalungkutan, kundi pati na rin ang kaunting pag-aalangan. Pagod ka na ba talaga kay Ivory? Ang pagsunod sa iyong sarili at kay Ivory ay palaging pagdurusa at kahirapan. Bilang isang lalaki, ito ang lugar kung saan ako labis na ikinalulungkot para kay Ivory. Madalas isipin ito, ang Aaron ay walang kasalanan. Anong ginagawa mo? Hinahabol. Lumapit si Soyan ng ilang hakbang at nagmamadaling sinabi. Habol. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin kay Ivory na umalis. Naabutan niya. Mabait ba talaga siya kay Ivory? Ang Aaron ay nalilito. Galit na galit ako sa'yo. Nag-iwan ng salita si Soyan at nagmamadaling bumalik para maabutin si Ivory. Ice God, ito, medyo napahiya si Fang Biao. Sa oras na ito, tahimik ang kapaligiran. Libu-libong tao ang nagtipon upang makita ito. Hindi niya talaga maiwasang magtanong ng tahimik. Hindi nagsalita si Aaron. Tumalikod siya at naglakad patungo sa likod bahay. Nagmamadaling tinawag ni Fang Biao si Fang Jun sa pinangyarihan, habang kinuha niya ang isang grupo ng pamilya ni Fang at ang United Chairong at iba pa para sundan.
Wala ring ideya si Pangolin na sunduin ang mga babae sa oras na ito, at nagmadaling maabutan siya. Sa likod bahay, umiyak si Ivory at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Kahit na tumanggi siya sa kahilingan ni Aaron, paanong hindi siya malungkot at malungkot. Lalo na nang tumanggi siya sa Aaron, ang kanyang desperado at nag-aalangan na mga mata ay tila isang bata na biglang nalulula. Natatakot ako na hindi niya pinangarap na tatanggihan siya. Paumanhin, 3,000, sinara niya ang pinto sa likod niya. Hindi na may tago ni Ivory ang kanyang kalungkutan. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kama at napaluha. Sa oras na ito, nakita ni Soyan, na nasa takong din, na isinara ni Ivory ang pinto at sinundan ng Aaron. Nagmamadali niyang pinahinto Aaron, umiling sa kanya at sinenyasan siyang kausapin. Pagkatapos, marahang pinindot niya ang pinto. At dahan-daang itinulak ang pinto. Miss Su, ako na po, pwede ba akong pumasok? Si Ivory ay hindi bumalik, ngunit hindi niya ito bineto. Pumasok si Soyan sa bahay, tumango sa Aaron, at pagkatapos ay marahang isinara ang pinto. Ang Aaron ay nasa isang komplikado at nalulumbay na kalagayan. Sinulyapan niya ang silid ni Ivory at bumalik sa kanyang silid. Sa likuran niya, sumugod si Fang Biao kasama ang isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, kahit na sinira nila ang pinto sa labas, hindi pinansin ng Aaron. Papasok na ako, tumingin si Pangolin sa lahat at tumayo mula sa karamihan. Mr. Huang Shagway, sabihin mo sa Ice God na asawa niya si Miss Ivory, at walang kinalaman ng pamilya Fang sa kanya. Kahit na wala siyang kasal kay Miss Su, walang nang ahas na itanggi ito sa huli. Magalang na sabi ni Fang Biao. Tumango si Pangolin. I know. Tapos tumalikod siya at kumatok sa pinto ni Aaron. Sa oras na ito, ang bahay ni Ivory. Nakikinig sa mahinang sigaw ni Ivory sa kubrekama. Bahagyang lumapit si Soyan sa kanya, tinapik siya sa likod at sinabing, mahal na mahal mo siya, hindi ba? Kung wala siya, hindi ako mabubuhay kahit isang minuto. Malungkot na sabi ni Ivory. Kung ganoon, kung mag-propose siya sa iyo, ikaw pa rin. Hindi maintindihan ni Soyan. Hindi agad nakasagot si Ivory. Matapos ang ilang oras na pag-iyak, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang buong tao ay hindi pa rin tumigil sa pag-iyak. Miss Su, nakikita kitang parang Aaron, tama. Si Soyan ay nag-alinlangan at napahiya, ngunit sa wakas ay tumango. Magkano ang gusto mo? Sa pagharap sa tanong na ito, lalo pang napahiya si Soyan at nagmamadaling nagpaliwanag, Miss Su, hindi ka dapat magselos sa akin at sa Aaron. Bagamat gusto ko siya, para sabihin sa iyo ang totoo, tinanggihan na ako ng Aaron at malinaw na sinabi sa akin, yung taong gusto niya, pero hindi ko alam na ikaw pala nung time na yon. Umiling si Ivory, isang pares ng lumuluhan na mata ang tumingin kay Soyan, halatang naghihintay ng kanyang sagot. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Soyan, gustong-gusto ko siya. Kung kailangan kong gawin ang isang bagay, baka hindi na ako lilinggan pa. Tumango si Ivory, sa katunayan, noong una, mas gusto ko siya kaysa sa sarili ko tulad mo. Gaya ng sinabi mo, hindi na ako babalik sa dati, pero, Miss Su, mahal mo ba talaga siya? Nagmamadaling sinabi ni Soyan, Miss Su, katulad mo ngayon, papasok ka ba at sisirain ang aming kagandahan? Tumingin si Ivory kay Soyan. Natahimik si Soyan at umiling, hindi, gusto ko lang siyang maging masaya, hindi para panoorin siya, tama. Kahit si Miss Su, sasabihin mong mahal mo ang isang tao at gusto mo siyang maging masaya. Iniisip ni Yingzia na mas mahal niya ang 3,000 kaysa sa iyo. Paano ko siya makikitang nahihirapan? Miss Su, nag-aalala ka ba na nalason ka ng walang ugat na lason? Apurahang sabi ni Soyan. Tumango si Ivory at umiling, sa isang banda, gaya ng sinabi mo, ang walang ugat na lason ay walang panlunas. Sa oras na ito, wala akong maibibigay na Aaron, ngunit hihilahin lamang siya pababa. Ngunit higit pa, ito ay talagang lahat ng uri ng mga paghihirap na kinakaharap natin sa daan. Hindi ako natatakot na mamatay para sa kanya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaari kong hayaan siyang samahan ako sa pagdurusa ng mga paghihirap na ito. Miss Su, babae ka rin. Ano sa tingin mo ang Aaron? Bagamat wala akong gaanong alam tungkol sa kanya, kilala ko siya pagkatapos na makasama siya sa loob ng ilang araw. Dahil doon, malumanay na tiningnan ni Soyan si Ivory at nakitang seryoso siya, napakaseryoso, nag-igting ang kanyang mga ngipin at diretsyong sinabi,
Para sa akin, siya ang perpektong taong pinapangarap ko. Siya ay low-key, mahinhin at magalang, tapat at prangka. Kung tungkol sa kanyang hitsura at kakayahan, siya ay isang dragon at phoenix sa mga tao, walang kapantay sa mundo. Malumanay na tumango si Ivory. Siguro isang kasiya siyang bagay para sa iba na purihin ang kanilang syota, kaya kahit na may luha sa kanilang mga mata, sila pa rin nagpakita ng masayang ngiti. Oo, napakahusay niya sa Aaron. Ang pinakamahalaga ay mayroon siyang kalidad, pagkababa pa lang ng boses, ang dalawang babae ay bumulalas, espesyal na pag-ibig. Oo, maraming mahuhusay na lalaki sa mundo, ngunit mayroong iilan na parehong mahusay at dedikado kapag ang kakayahan ay mas malakas, ang katanyagan at kayamanan ay higit pa. Kung siya ay hindi makayanan ang mga toksong ito, siya ay dapat nahatiin ng iba babae, at maging siya maaaring hindi na sa kanyang sarili sa ganitong paraan, ang kanyang kahusayan ipakita, kung ano ang kahulugan. To say more, kapag ang dalawang babae ay natapos na sa pag-uusap, hindi nila maiwasang matawasa. Tahimik na pagkakaunawaan ng isa't isa, at ang kapaligiran ay magaan sa isang iglap pakawalan ang mga babae sa mundo. Ngumiti si Ivory at mapait na sabi, nakikita ko ang ibig sabihin ni Miss Su, sa tingin mo ba ay kaladkarin mo lang siya? Pero kung wala ka dito, pipili ang mga babae sa mundo ayon sa kanyang kakayahan, hindi lang siya ang gusto mo. Kung tutuusin, marami ring mahuhusay na babae ang nagmamahal sa kanya, pero anyway, ikaw man o ang sikat na Miss Lugiada, ang unang kagandahan sa buong mundo sa lahat ng direksyon, malaking tulong ang ibibigay mo sa Aaron, parang tigre na biglang nagdadagdag ng pakpak, sabi ko nga, Miss Su, naiintindihan mo ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!